Hi, this is Vian and welcome to Vian Says. Today, pag-uusapan natin ang mga Filipino cultures na sometimes can be toxic. Unang-una na dyan ang pakikisama. Actually, yung pakikisama is isa sa mga positive na part ng ating culture. Yung tipong kahit anong level mo sa buhay, kahit anong narating mo, marunong kang makisama sa iba't ibang klase ng tao. Ako, personally, sobrang bumibilib ako sa mga tao na kahit sobrang successful na, kahit sobrang taas ng pinag-aralan, kaya nilang i-level yung sarili nila, depende sa taong kausap nila. Halimbawa ng pakikisama is, kunwari, ikaw, taga-syudad ka, tapos, nakipiesta ka or in-invite ka ng friend mo or ka-work sa probinsya, hindi ka talaga umiinom, hindi ka talaga mahilig pumarty. Pero dahil nga tayong mga Pilipino ay magaling makisama, kapag tinagayan ka ng lambanog, iinumin mo kahit hindi ka umiinom. Yun yung pakikisama. Ngayon, parang nagiging toxic siya, depende sa sitwasyon. Halimbawa, pag ikaw, may asawa ka na, tapos yung mga in-laws mo, yung mother-in-law, sister-in-law, sobrang hirap nilang makasundo, pero nagiging nice ka pa din, pinapakisamahan mo sila, kahit na parang naapektuhan na yung mental health mo. So, doon nagiging toxic. Another example is kapag sa work, 'di ba? Kunwari, mahilig uminom yung mga katrabaho mo. Tapos syempre ikaw bago ka pa lang, kaya parang gusto mong makisama, gusto mo silang makaklose kasi parang ang pangit na magtrabaho na meron kang kaaway or mga hindi kasundo kasi darating yung time na kakailanganin mo yung tulong ng ibang tao sa trabaho. Kailangan mo ng someone na mapagtatanungan or magko-cover for you. So, you don't really have to be friends with your coworkers or colleagues, pero maganda naman na may kasundo ka, hindi ba? Pero yun, may mga bagay na nagagawa tayo out of pakikisama, yung bang natatakot tayong, or di naman sa natatakot siguro, yung parang ayaw lang natin na maka-offend ng iba, kaya okay lang na tayo ang ma-offend. Ganto din sa halimbawa, school. Binibiro ka ng mga kaklase mo dahil gusto mong makisama kahit nakaka-offend na yung joke nila tungkol sa'yo, makikitawa ka pa din kahit deep inside nasasaktan ka na. So, I think na yung pakikisama, it's a positive thing, pero nagiging toxic siya depende sa sitwasyon. Another part ng ating culture is iyong hiya, na dapat lahat tayo meron nun. Pero it's a positive thing, di ba? Kasi mahiyain tayo. Pero sometimes, it can be, toxic. Kasi, halimbawa, meron kang friend, tapos itong friend mo na to, humiram sa'yo ng pera. Tapos, inuuna niya pa yung kanyang luho, yung kanyang pag-travel-travel, kaysa bayaran yung utang niya sa'yo. Ikaw, dahil nga nahihiya ka, hindi mo siya masingil-singil kahit kailangan na kailangan mo na yung pera. Another example of hiya is kapag kukunin kang ninang, magugulat ka na lang na nakalista na pala yung pangalan mo, tapos hindi man lang pinaalam sa'yo. Kumbaga, uy, ninang ka. I mean, don't get me wrong, kung close kayo nung tao, kung super friends kayo, yung matagal na kayong magkakilala, may relationship kayo, okay lang yun. Kasi hindi naman mag-a-act yung tao ng ganun kung hindi kayo close. Pero syempre, magugulat ka na lang kung yung tao na kukuha sa'yo ng ninang, hindi naman kayo close, hindi ka naman pinapansin noon, tapos bigla ka na lang kinuha ninang, di ba? Surprise! Minsan may mga bagay na nagagawa tayo out of hiya dahil ayaw natin mapahiya yung ibang tao, kaya parang okay lang, kahit ayoko, kahit labag sa loob ko, gagawin ko. Halimbawa kapag pressure ka na, uy, ikaw malilibre dahil nahihiya ka, kahit sakto lang yung pera mo, malilibre ka na. Another thing, dahil sa hiya, hirap na hirap tayong mag-no sa ibang tao. Kahit ayaw nating gawin yun, kahit gusto nating tumanggi, dahil nga nahihiya tayo, oo lang ng oo. Huy, 2025 na ha! Learn how to say no and set boundaries. I think favorite part ko, utang na loob. I think lahat tayo dapat magkaroon ng utang na loob. Huwag nating kakalimutan kung sino yung mga taong tumulong sa atin noong mga panahong walang-wala tayo. And kung tayo ay tutulong sa ibang tao, wag naman nating isusumbat pagdating ng panahon. Wag nating gawing investment yung pagtulong sa ibang tao. Tumulong tayo dahil gusto natin, dahil tayo ay may kakayanan. Hindi yung parang tutulong tayo kasi in the end pala, sisingil natin sila. Tapos kapag hindi natin nakuha yung gusto natin sa kanila, sasabihin natin na wala silang utang na loob.
Halimbawa ng mga ganito is yung may mga kilala ako na pinag-aral ng mga kamag-anak nila sa abroad. Tapos nung nagtatrabaho na sila, kailangan pala nilang ibalik yung pampaaral sa kanila. Or kunwari, merong hihinging pabor yung mga taong tumulong. Tapos kailangan mo silang laging pagbigyan. Kapag hindi mo sila pinagbigyan, ayan na, dyan nalalabas yung wala kang utang na loob. Nakalimutan mo na ba? Kung wala ako, wala ka sa posisyon na yan. Kaya alam nyo, yung papa ko, sobrang grateful ako na pinag-aral na kaming tatlo. Sariling sikap silang dalawa ng mama ko. Kasi sabi niya parang balang araw, ayaw niya na may magsasabi sa kanya na, kung hindi dahil sa akin, wala ka sa posisyon na yan. Kung wala ako, wala ka dyan. Yung mga ganong bagay. Like, tumulong ka kasi gusto mo. Hindi yung isusumbat mo in the end kapag hindi mo nakuha yung gusto mo. Eto, alam kong maraming makaka-relate sa inyo. Yung respect elders. Respetuhin mo yung tao kasi mas matanda siya sa'yo. Ako by default, magalang talaga ako. Masagot ako ng po at opo. Pero kapag nakakaramdam ako ng kabastusan or hindi maganda ang pakikipag-usap sa akin, ibabalik ko sa'yo yung energy. Nung bata ako, na-experience ko to. Yung mama ko kasi, before sila nagpakasal ng papa ko, meron siyang unang pamilya. So, may mga kapatid ako sa mama. And then, hindi ko alam kung applicable to sa ibang lugar. Pero sa amin, sa baryo namin, parang hindi ka tanggap-tanggap na mag-asawa ka ng someone na may anak na or may pamilya before ka pa dumating. So noon, kinakantsawan nila yung mama ko, tinatawag nila siyang segunda mano. Kasi nga, nung pinakasalan si papa ko, may anak na siya. And naalala ko, hindi ko na mabilang, pero siguro 4 na matatanda. 14 years old ako neto, sinabi ba naman nila, nakalipstick kasi ako noon, pakalamera kasi ako ng gamit ng mama. Sabi ba naman sa akin, maaga daw ako mag-aasawa kasi mana daw ako sa nanay ko na M. So, alam nyo na ibig sabihin nun. Kung ganon ka kausapin ng mga matatanda, parang ang hirap, diba? Ang hirap nilang respetuhin kasi ikaw mismo, hindi ka nila nire-respeto. At yung the way makipag-usap sa'yo, parang ang baba-baba mo. If you know what I mean. Pero nung time na yun, hindi ako sumagot kasi yun nga, ang turo sa akin ng mga magulang ko, rumispeto sa mga nakakatanda, laging gumamit ng po at opo. Pero ngayon na adult na ako, magbastos ka, mas bastos ako. Nire-respeto ko yung mga taong marunong rumispeto, pero kung yung pakikipag-usap mo sa akin, hindi nice, like you're very mean, ibabalik ko yung energy na binigay mo sa akin. I don't care kung ilang taon ka na. At saka, ang maturity ng tao ay hindi nakabase sa edad. Kasi may mga kilala ako na may edad na pero parang paurong mag-isip. Eto, para sa mga OFW at mga Filipinos na nakatira abroad, pasalubong. O, diba, naloka kayo? Hindi nyo in-expect. Paano namang magiging negative yung pasalubong? Positive yun. Yes! Sabi ko nga, ito yung mga cultures or part ng ating culture na it can be toxic sometimes. So, positive kapag tayo nag-iipon tayong mga nasa abroad, nag-iipon ng pera, pambili ng mga pasalubong, ganyan. Sobrang excited tayo kasi gusto natin makapagbigay ng mga bagay-bagay na galing dito sa bansang ito, tas iuwi natin sa Pilipinas. Lalo na yung maipapatikim natin sa mga kabarangay natin, yung mga pagkain na hindi nila madalas makita. Gaya na lang ng chocolate. Nagiging negative siya kapag nagkukos na siya ng stress sa taong uuwi sa abroad. Yung tipong pagod na siya, kaka-work abroad, kakatipid ng sarili, and gusto niyang magpahinga. Kaso iisipin niya pa kung ano ang dadalhin niya para sa lahat. Tapos, ang masakit pa minsan, ito yung pinag-ipunan mo, pinag-effortan mo, nag-invest ka ng emosyon kasi syempre excited ka habang binabalot. Tapos pag uwi mo, may mga maririnig kang reklamo na, ay, ito lang? Ay, ayoko niyan. Alam nyo, awa ng Diyos, kapag nagpapabalik-bayan box ako, super excited ako lagi na buksan nila kasi yung mga pinapadalahan ko,
ang tamis ng mga ngiti nila. Tapos na-appreciate nila yung mga bagay na binibigay ko. And sometimes kapag may mga extra pera, nabibigyan din yung mga outside ng aming immediate family. And sobrang natutuwa sila. Yun yung masarap na pakiramdam. Pero yun nga, may mga pamilya na 'di ba, uuwi sila tapos excited. Minsan pa nga mas una pang gustong buksan ang pasalubong kaysa batiin ang mga galing abroad. Kaya I understand sometimes na yung ibang tao parang ayaw na lang umuwi kasi isipin pa nila yung pocket money. Kung tutuusin, 'di ba, hindi naman natin kailangan, hindi naman siya required. Pero syempre pag uuwi ka, lalo na kapag matagal kang hindi umuwi ng Pilipinas, ang sarap magdala ng pasalubong, lalo na kapag yung mga binibigyan mo ay mga grateful. Pero hindi lahat ng pamilya ganyan. Okay, last na. Family-oriented. Sobrang positive nito. Isa ito sa mga ugali natin mga Pilipino na sobrang proud ako. Sobrang malapit tayo sa pamilya. I was able to establish a healthy boundaries with my family sa Pilipinas. Pero naiintindihan ko na hindi lahat ng mga nasa abroad ay may gantong relationship. Yung clear na communication with relatives. Kasi ang dami ko nababasa sa mga post ko na yung mga pamilya nila sa Pilipinas, pag di sila nakapagpadala, hindi sila maintindihan or di na sila kakausapin. Pag hindi ka nagbigay, hindi ka na mahal. Which is really sad. Anyway, nasabi kong it can be toxic kasi sometimes parang hindi natin ma-enjoy yung mga bagay na deserve naman natin kasi lagi nating iniisip yung ating pamilya. Halimbawa, nagtatrabaho ka, tapos ikaw ang sole provider or breadwinner ng iyong pamilya. Siyempre, kapag nagtatrabaho ka, I believe na kailangan mong bumili ng something or gawin ang something na magpapakonsuelo sa sarili mo. Yung bang may nakikita ka sa sahod mo, hindi laging lahat na pupunta sa bills kasi nakakapagod magtrabaho. Yung tipong parang pinagdadamutan mo yung sarili mo, yung parang nagigilty ka na mag-spend ng pera sa sarili mo, gamit ang sarili mong pera na pinaghirapan mo. Kasi parang nagigilty ka na, ibili ko na lang ng ganito ng kapatid ko, ibili ko na lang ng ganito ng mama ko or something like that. Yung parang feeling mo, hindi mo deserve na i-treat yung sarili mo kasi nafe-feel bad ka. Another example na feeling ko magiging toxic yung pagiging family-oriented natin is kapag halimbawa, meron ka ng asawa, meron ka ng pamilya, tapos yung family ng asawa mo gusto pa rin makihati sa sahod ng asawa mo, tapos kapag hindi mo pinagbigyan or parang nag-usap kayo ng asawa mo kasi may mga anak na kayo, may mga pinapaaral kayo, parang ikaw, sa'yo magagalit ang biyanan mo. May nabasa akong ganyan, yung asawa niya engineer, tapos yung nanay niya yun, nakikihati sa sahod ng asawa niya, tapos stay-at-home mom siya. And then yun, galit na galit sa kanya yung kanyang biyanan. Ay, meron pa. So, hindi ko alam kung nabasa nyo na to, na-post ko na to before, pero siya, yung asawa niya ay seaman, tapos nakatira siya sa bahay ng magulang niya. And then, ang gusto ng kapatid niya, dahil ngayong anak niya, nag-aaral sa private school, ang gusto ng nanay niya at ng kapatid niya, pag-aralin niya din sa private school, yung pamangkin niya. Kasi daw, parang pinag-uusapan sila sa barangay na kesyo bakit daw nasa private school yung anak niya, tapos yung pamangkin niya nasa public, mga ganong eksena. So, I think yung part na yon ng pagiging family-oriented natin, like, kunwari ikaw yung meron, kahit may mga pamilya na kayo, parang yung ibang family members ay feeling entitled na dapat, kung ano meron ka, dapat meron din sila. Pero, hindi sila nag-work. If you get what I mean. At dyan ang tatapos ang ating talakayan for today. Kung meron man ako nakalimutan, i-comment nyo lang at pag-uusapan natin next time. Bye na!